Sunod na pinuntahan ng mga operatiba ang Batangas. Ito na mga kapuso, malapit na tayo dito sa pinaka-target area. Papakita ko sa inyo. Covert yung galaw, pero limitado lang kasi yung mismong lugar na sinasabing pinagtataguan nitong si dismissed Mayor Alice Guo ay isang parang resort na talagang napakalaki at yung pwesto niya very strategic kasi nasa tip siya ng isla na hindi siya pwedeng masilip ng kahit saang vantage point sa island. Dalawang approach ang gagawin doon sa mismong resort na yon. By sea at yung isang grupo naman by land. So, bago ka makarating doon sa mismong likuran ng resort na yon, kinailangan na gumamit ng mga tricycle. Nakasakay lang sa tricycle, hindi kasi pwedeng gumamit ng 4 wheels doon sa isla dahil ang liliit, ang kikipot lang ng daan. Sabay-sabay nagtagpo ang mga operatiba ng PNP, NBI at Bureau of Immigration sa nasabing lugar. Ngunit nalaman natin na yung mga movements natin noon is parang 1 or 2 weeks delayed. So, hindi natin masasabi na siya yung nakita natin sa CCTV that time. Although, nababalidate natin na based doon sa tracing natin ng mga videos na sinasend ng confidential informant. Kasi lumipat tayo from Zambales to Batangas. May video na pinakita sa amin. Mas pinapalakas nun yung theory namin na dumaan nga siya ng Batangas. Kasi kung naalala mo, sinabi ni Sheila na yung bumiyahe sila from Tarlac 4 to 5 hours. Kung titignan mo, ang sakto yun sa Batangas. And from Batangas naman, pwede ka nang pumunta ng Palawan and from Palawan to Malaysia. pagdating ng August 19, lumabas na ang balita na nakaalis na si Guo sa bansa. Kasama ang iba pang personalidad na sangkot umano sa Pogo na sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Naitalang pumasok sina Guo sa Malaysia noong July 18 at sa Singapore noong July 21. At mula sa ilang CCTV footage, nakitang nasa Indonesia na si Guo nitong Agosto. Tumawid lang sila sa Batam from Singapore just to renew their visa. Kasi I believe mag-overstay na sila sa Singapore that day, para magta 30 days na sila. So ganun ang ginagawa usually ng mga tourists sa Singapore. Ang kagandahan nun, very proactive yung Indonesian counterparts natin. And I think during that time, mayroon ding conference yung mga commissioner and director ng iba't ibang immigration bureau ng iba't ibang ng Southeast Asian countries. So doon real-time nagkaroon sila ng palitan ng information. Karamihan ng mga agents ng Fugitive Search Unit ng BI at ng NBI ay naiwan sa Indonesia para magkaroon ng hot pursuit kay dismissed Mayor Alice Guo. So tumagal ng 2 weeks yung kanilang paghahanap. Nakakuha sila ng mga CCTVs kung saan lumapag si dismissed Mayor Alice Guo galing sa area ng Batam. Sumakay siya ng eroplano at lumanding siya sa isang airport sa Jakarta. Mula doon sa point of view nung camera, makikita na si Alice Guo ay naglalakad at kapansin-pansin na maiksi na yung kanyang buhok. At meron siyang kasamang isang lalaki na nasa kanyang likuran na kinilala yon ng BI na si Duaron Wu, isa sa mga boss ng Lucky South 99. Lumalabas na ang naging susi sa pagkahuli kay Alice Guo ay ang nabili niyang SIM cards sa Indonesia. So ang nangyari dyan, dun sa isa sa mga hotels na tinuluyan niya, may nakuha na lalagyan ng SIM cards yung mga Indonesian police. So 3 SIM cards yun. Chinek nila, may isang active. Doon na sila nagkaroon ng idea sa location gamit yung cellphone number na yun. At nasa isang remote village nga sa labas na ng Jakarta nung araw na yun. So it just so happened na nung chinek nila yung village na yun, yung villa na yon dun sa isang remote village, nandun nga siya.
wala siyang makinarya kagaya ng ginagawa niya dito sa Pilipinas na may mga pinagtataguan siya ng mga private resort or may mga information pa tayo na may mga underground. Mas challenging talaga nung nandito siya sa Pilipinas. Kasi nandito yung makinarya niya nandito yung pera niya Ang kagandahan nung nasa Indonesia siya, limited yung yung logistics niya doon. Limited yung mga tao na pwedeng tumulong sa kanya. Nakita ng publiko si Alice Guo sa kanyang kauna-unahang hearing sa Senado nitong May 2024. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Napag-alaman sa hearings na ang mayor ng Bamban Tarlac, isa sa mga incorporator ng Baofu Land Development Incorporated, isang real estate company. Ang Baofu Compound na katabi mismo ng munisipyo ng Bamban, may mahigit 30 building na may dormitoryo, villas at maging underground tunnels. 2 beses itong ni-raid. Una, noong February 2023 dahil napag-alamang isang kumpanya na nag-uopisina roon ang Hongsheng Gaming Corporation na nagsasagawa umano ng cryptocurrency scams. Sunod itong ni-raid nitong March 2024 para naman sa human trafficking, serious illegal detention at torture. So hindi lang siyang simpleng krimen. Kaya sabi ko nga, hiding in plain sight, medyo nadiskubre. Dahil may nadiskubre na isang illegal pogo sa Bamban, na isang maliit na munisipyo pero napakalaking pogo hub. At meron pang torture chamber, meron pang gun range, parang may sariling mall pa So, yung impunity na yan, nadiskubre, at syempre ay pupunta yan dun sa bakit napayagan ito. Sa raid ng mga otoridad, dito nakita ang pangalan ni Alice Guo sa mga electricity bill, statement of accounts at maging sa sweldo ng housekeeping staff. Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.